Isang mapagpalang araw sa mga giliw naming mga tagapakinig. Ito pong muli ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Samahan niyo po akong tunghayan ang isa na namang kakaibang storya ng buhay at pag-ibig ng ating story sender ngayong araw na nagpapatago sa pangalang Marlene. Inaanyayahan ko po kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga bagong kwentong ina-upload ng ating channel. Isang magandang araw po sa inyo, Miss Sunako, at ganon din naman sa inyong mga tapat at masusugid na tagapakinig. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo. Kung sakali mang mapili niyong itampok ang aking ibabahaging istorya, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marlene. Sa ngayon ay 48 years old na. Nakatira dito sa Liliw, Laguna, kasama ang aking apo at anak na babae. By the way, Miss Sunako, isa po akong byuda. At nangyari ang aking kwento, may 3 taon na rin ang nakakaraan. Nag-iisang anak ko si Eunice. Hindi na siya nasundan pa ng kapatid dahil 2 taon pa lamang siya nang mamatay ang aking asawa na si Lando dahil sa kanyang sakit na lung cancer. Kaya naman simula noon, mag-isa ko nang tinaguyod si Eunice. Isa akong wig maker o tagagawa ng mga iba't ibang klase ng piluka sa isang maliit na shop dito sa Laguna. Maliit lang ang kita, pero sapat na para sa aming 2 ng aking anak. Hindi naman kasi namin kailangan mangupahan ng bahay dahil naiwanan sa akin ng aking asawa ang bahay na pagmamay-ari namin at siyang tinitirahan namin ngayon. Walang bagay na hindi sinasabi sa akin ang aking anak. Maging noong una siyang nagkaroon ng dalaw, ay ako rin ang unang nakaalam. Maging ang mga crushes niya noon sa school ay hindi niya inililihim sa akin. At ako naman bilang isang ina ay labis ang tuwa sa pagiging tapat sa akin ng aking anak at hindi naglilihim sa mga bagay-bagay na tungkol sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon. Nakagraduate na sa kolehiyo si Eunice at nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong wig shop sa di kalayuan sa aming bahay. Kaya naman, naging maayos na ang aming buhay kahit paano. Isa pa, nakahanap na rin ng trabaho si Eunice sa isang call center company na located lang din dito sa Laguna. Isang araw ay may dinala siya sa bahay namin at ipinakilalang nobyo. Si Raymond, 26 na taong gulang, habang siya naman ng mga panahon na iyon ay nasa 24 na taong gulang na. Hindi niya katrabaho si Raymond, Miss Sunako. Isa itong engineer sa sikat at malaking kumpanya na hindi ko na lamang papangalanan kung saan. Nagkakilala lang daw sila nito mula sa common friend na nagpakilala dito sa kanya. Hanggang sa nagkamabutihan na nga sila at sinagot niya kaagad ito nang manligaw sa kanya. Naging 2 buwan din ang nangyaring ligawan sa pagitan nila bago niya ito sinagot ng tuluyan. At nang makilala ko nga si Raymond, aaminin ko na hindi naman talaga maikakaila ang angking kagwapuhan at kakisigan ng lalaking yon. Naisip ko that time, ang swerte naman ng anak ko sa kanya. Iba talaga kapag bata pa. Marami ka pang maaaring pagpilian. Depende sa gusto mong maging karelasyon. In short, may choice ka pa. Hindi kagaya ko na may edad na. Wala nang sino mang halos magkakagusto pa. Naging madalas ang pagdalaw ni Raymond sa bahay namin. Hindi upang bumisita lang, kundi madalas ay doon na rin iyon natutulog kasama sa kwarto ng aking anak. Minsan nga ay gusto kong pagsabihan si Eunice tungkol sa kanilang setup, pero ayaw ko namang isipin nila na masyado na akong nagiging killjoy sa kanilang dalawa. Alam ko naman sa sarili ko
na maling pinapayagan ko sila na magsama sa isang kwarto kahit magnobyo pa lamang sila. Ngunit para sa ikakasiya ng aking anak, hinahayaan ko na lamang siya para na rin hindi ako lumabas na kontrabida sa kanilang buhay. At aaminin ko, gusto ko rin kasi na palaging naroon sa bahay si Raymond. Hindi dahil alam kong safe kapag naroon sila ng aking anak, kundi dahil tila ba gusto kong lagi siyang nakikita. Para bang may kung anong tumitibok sa puso ko sa tuwing makikita ko ang nobyo ng aking anak. Kapag nakikita ko siya, ay tila buo na ang araw ko. At napakasigla ko para sa mga gawain sa aking negosyo. Madalas pa nga ay pinagluluto ko pa sila ng pagkain. At syempre para hindi makahalata ang aking anak, isinasama ko na siya sa pagkain na iniluluto ko. Naging madalas ang ganoong setup namin, misuna ko. At hindi naman iyon nahahalata ng aking anak. At siguro man kung mahalata niya, ay hindi siya mag-iisip ng masama laban sa amin dahil alam niya na kagaya lang rin naman ng pagmamahal ng isang ina ang ibinibigay ko kay Raymond. Ngunit, ang hindi alam ng anak ko ay iba na ang nararamdaman ko para kay Raymond. Oo, misuna ko. Espesyal na pagtingin na ang nadarama ko sa kanyang nobyo at batid kong mali iyon. Subalit kahit na anong tulak ng isip ko para lumayo sa kanya, ay iyon din naman ang paghila sa akin ng puso ko para mas mapalapit pang lalo dito. Kaya naman isang araw, nang marinig ko sila na nag-uusap sa sala ng aming bahay tungkol sa plano nilang pagli-live-in, ay nakisali na ako sa usapan at kinumbinsi si Raymond na doon na lamang tumira sa bahay. Bakit naman mangungupahan pa kayo? Ang laki-laki nitong bahay. Dagdag gastos lang yan, anak. Ang mabuti pa dito mo na lang patuloyin yang si Raymond. Ayos lang naman siguro sa'yo, hindi ba, Raymond? Tanong ko kay Raymond na umaasa sa positibong sagot niya. Ay, opo. Oo naman po. Ayos lang sa akin. Mabuti nga yun para hindi na tayo gumastos pa ng para sa upa ng bahay. Malaking bagay na rin yun. Isa pa, ang mamahal na rin kasi ng mga bilihin ngayon. Sang-ayon naman ni Raymond. Sa amin ayos lang. Ang tanong, ayos lang po ba sa'yo? Hindi ba nakakahiya sa'yo? Ang medyo nahihiyang wika naman ng aking anak. Ay sus naman, parang iyon lang. Saka sino ba naman kayo, di ba? Di naman kayo ibang tao para tanggihan ko na magsama-sama na lang tayo dito, hindi ba? Tugon ko naman sa kanila. Sa huli, napapayag ko rin silang dalawa na doon na nga lang manuluyan si Raymond. Misuna ko, alam kong marami sa inyong tagapakinig ang magtataas ng kilay at maiinis dahil sa ginawa ko. Dahil sa totoo lang, ginawa ko lamang iyon dahil nais kong palagi nang makita si Raymond at ayaw ko nang lumayo pa sila. Kaya naman, nang magsimula na ang araw ng tuluyang paglipat nito sa bahay namin, ay sinimulan ko na ang aking, ika nga, ay maitim na plano. Magandang gabi, ma. Nasaan po si Eunice? Tanong ni Raymond sa akin isang gabi nang makauwi siya galing sa trabaho. Naku, umalis na. May advance meeting daw sila sa trabaho, kaya maagang pumasok. Huwag ka mag-alala. Ibinili naman niya sa akin na ako na muna ang mag-aasikaso sa'yo. Kumain ka na muna dyan. Nagluto ko ng paborito mong beef broccoli. Wow! Labis yan, ma. Tamang-tama. Gutom na gutom ako. Hindi kasi ako kumain kaninang break time. Ang dami kasing trabaho sa opisina. Masayang tugon naman ni Raymond sa akin. Matapos na yun, ay ipinaghain ko na siya at sinigurado ko na mailalapag ko sa mesa ang lahat ng kanyang kailangan.
Mula sa main dish hanggang sa desserts at mga kubiertos ay tiniyak ko na naroon lahat. Kaya naman, hindi yun nakatakas sa kanyang atensyon. Bakit parang ang dami naman ito, ma? Parang last supper na yata ito ah. Puna niya nang makita ang mga pagkain sa mesa. Ano ka ba naman? Siyempre galing ka sa trabaho. At kapag nagtatrabaho ka, dapat makakakain ka ng maayos. Kumain ka na lang muna. At iwanan mo na lamang dyan ah. Ako nang bahalang magligpit niyan mamaya. Wika ko sa kanya at naupo sa harapan niya ang lamesa habang nakatitig sa mukha niya. Nang makatapos na siyang kumain, ay akma nang tatayo siya sana sa mesa para alisin ang kanyang suot na polo. Pero mabilis akong lumapit sa kanya at inalalayan siya para ako na mismo ang mag-alis niyon. Nakadama naman siya ng kaunting pagkailanga. Bahagya siyang umiwas, ngunit mas lalo ko lamang siyang hinapit palapit sa akin bago nagsalita. Huwag ka nang mahiya, Raymond. Tayong dalawa lang naman ang nandito eh. Isa pa, hindi ka naman naiba sa akin. Bakit nahihiya ka pa? Ikaw naman. Ang kunwari ay pagtatampo kong wika sa kanya. Hindi naman po sa ganun, ma. Baka lang po kasi... Hindi ko na pinatapos pa ang dapat sana isasabihin niya. Bagkus, inilapat ko na ang aking mga labi sa malalambot na labi ng nobyo ng aking anak. Noong una ay naramdaman ko ang pagtutol sa kilos niya. Ngunit sandali lang iyon. Maya-maya pa, gumanti na rin siya ng halik. At ang lahat ng iyon ay nagkaroon ng katuparan sa aking silid. Pareho na kaming nakalimot. Paano kapag nalaman ito ni Eunice? Tsak, lagot tayo. Lagot ako. May pag-aalalang wika niya habang nakatitig sa kisame. Ang tanong, malalaman ba niya? Depende kung aaminin mo. Mabilis kong sagot. Siyempre hindi. Bakit ko naman aaminin? Taig ko pa ang nagnakaw nun tapos tumakbo sa headquarters at nagpahuli ng sarili. Tugon naman ni Raymond na nakangiti. So, intensyon mo rin pala talagang lokohin ang anak ko? Panunubok kong tanong sa kanya. Hindi ah. Mahal ko si Eunice. Saka sigurado naman ako na hindi lang ako ang may gusto nito, hindi ba? Ginusto mo rin to. Ang nangiinsultong wika niya sa akin. Hindi na lang ako sumagot. Mula noon ay naging madalas na ang pagsasama namin ni Raymond at hindi namin pinapalagpas ang pagkakataon na iyon. Umabot pa sa punto na inuutos ko kay Raymond na sabihin niya kay Eunice na mag-o-overtime siya sa trabaho at iyon din naman ang sinasabi ko sa aking anak. Ngunit ang hindi niya alam kapag nag-out na ang kanyang nobyo sa trabaho ay siya rin namang pagkikita namin nito. Pero misuna ko, nang mga panahon na iyon ay napatunayan ko na totoo ang kasabihan na walang lihim ang hindi nabubunyag. Dahil isang araw, naglumipat sa day shift ang schedule ng aking anak at nagkataon naman na day off ni Raymond sa trabaho, ay nagpa siya kaming mag-check-in sa isang lodge at hindi namin inaasahan na makikita kami doon ni Eunice. Nang araw daw kasi na iyon ay biglang nagkaroon ng VTO sa kanilang trabaho o yung sinasabi nila na voluntary time off sa trabaho. Ibig sabihin, mas magiging maaga ang oras ng uwian nila kumpara sa orihinal na kanilang pag-out sa trabaho. Ayon sa anak ko, nakita niya raw kami na magkasama ni Raymond at tamang-tama lang nakakalabas lang namin noon sa pinasukan naming lodge. Ngunit hindi namin siya nakita that time.
Kaya naman, ipinasya niyang magkubli sa isang tagong lugar habang tinatanaw ang masaya naming paglayo ng kanyang nobyo. Ang hindi ko alam, Misuna ko, ay nagkaroon ng pagkakataon ng aking anak na kuhanan kami ng video habang naglalakad kami ni Raymond palabas sa naturang lodge na aming pinasukan noon. Kaya naman, nasa kanya ang naguhumiyaw at malinaw na ebidensya tungkol sa amin ng nobyo niya. Hindi niya nagawang kumprontahin kami ng mga sandaling iyon dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ayaw niya namang mag-eskandalo dahil hindi naman talaga ganoon ang ugali ng anak ko. Kaya naman, nauna na siyang umuwi sa bahay at doon ay hinintay na lamang niya ang pag-uwi namin ni Raymond. Ang kaso, Misuna ko, nang tanungin niya ako, ay todo deny pa ako sa pag-aakala na wala pa siyang kaalam-alam sa mga pangyayari. Kaya naman, mas lalong naging komplikado ang sitwasyon sa pagitan namin. Oh, anak, nandito ka na pala. Ang aga mo yata. Takang tanong ko nang abutan siya sa bahay na nakaupo sa sofa at tila hindi maipinta ang mukha. Hi, Ma. Oo, nag-VTO kami. Wala kasing masyadong calls kaya maaga kaming pinauwi. Ikaw, ang aga mo rin yata. Di ka ba nagpunta sa shop mo? Hindi eh. Kuwan, masakit kasi yung ulo ko. Oo, tama. Masakit yung ulo ko simula pa kagabi. Utal-utal na sagot ko at pagsisinungaling ko sa kanya. Matapos kong sabihin iyon ay nagdire-diretso na ako sa kusina upang umiwas sa nagdududang tingin ng anak ko. Ngunit tamang-tama naman na pagpasok ko doon ay narinig ko ang pagdating ni Raymond. Halos 10 minuto lang ang pagitan matapos kong makauwi. Hi, Han. Sorry Hindi ko alam na maaga ka palang uuwi. Naglakad-lakad lang muna ako at nagpahangin sa labas. Total naman, day off ko ngayon. Sayang, naisama sana kita. Kung alam ko lang na uuwi ka rin pala. Kumusta ang trabaho mo? Tuloy-tuloy na wika ni Raymond habang ako ay nakikinig lamang sa kusina. Talaga ba, Raymond? Nagpahangin? O baka naman, nagpalamig kasama si Mama? Nangiinsultong tugon naman ni Eunice na sa pagkakarinig ko ng mga oras na iyon ay bakas ng hinagpis ang boses. Ano bang sinasabi mo dyan, Han? Nakakaya kay mga ma. Baka marinig niya tayo. Narinig kong saway ni Raymond sa kanya. Di mas maganda kung ganun. Mas mabuti kung maririnig niya ang lahat ng sasabihin ko. Para naman malaman niya na hindi ako tanga at alam ko na ang lahat ng namamagitan sa inyong dalawa. Ang pasigaw na sambit ni Eunice. Sa puntong iyon, Misuna ko, ay mabilis na lumabas ako sa kusina at kinakabahang hinarap silang dalawa. Noong una, sinubukan ko pang i-deny at hindi umamin kagaya ng ginawa ni Raymond. Pero nang ipakita niya sa amin ng video na kanyang nakuhanan, ay bigla akong natameme at tila itinulos ang aking mga paa sa kinatatayuan ko ng mga oras na iyon. Nahihiya akong napatingin sa aking anak bago nagsalita. Anak, magpapaliwanag ako. Hindi ko sinasadya. Panimulang paliwanag ko. Pero sa halip na pakinggan ay kaagad pinutol ng aking anak ang mga sasabihin ko at pasigaw niya akong sinabihan ng mga salitang, "Wala kang kwentang ina! Hindi na kita kilala, Ma! Dahil lang sa lalaking to, nagawa mong sirain yung relasyon natin bilang mag-ina!" Hinihingal sa galit na wika niya. "Anak, huminahon ka! Magpapaliwanag ako!" Pakiusap ko sa kanya, pero nagpatuloy lamang siya sa pagsasalita sa galit na boses. "Kaya pala napapansin ko na halos magkasabay kayong palaging umuuwi at halos hindi ka na umaalis ng bahay
sa tuwing day off nitong lalaking to. Dahil meron na pala kayong milagrong ginagawa. At ikaw naman lalaki, wala ka rin kwentang boyfriend. Alam mo ako ang karelasyon mo, pero pumatol ka pa rin sa kanya. Galit na banguusig pa ni Eunice sa amin habang nagsasalita ng kanyang paningin sa aming dalawa ni Raymond. Han, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Yung si mamang nang akit at nagpilit sa akin na sumama sa kanya. Dahil tinakot niya ako na ilalayo ko sa kanya kapag hindi ako pumayag sa gusto niya. Ang narinig kong pagsisinungaling na depensa ni Raymond. Sa puntong iyon ay kaagad kong nilapitan ang nobyo ng anak ko at binigyan siya na isang upod lakas na sampal sa magkabilang pisngi. Ngunit nagulat ako sa sumunod na nangyayari. Misun ako dahil ipinagtanggol siya ng anak ko at nagalit ito sa akin. Walang hiya ka, Raymond. Alam mong hindi yan totoo. Ginusto mo rin ang nangyari, kaya nagawa nating pareho yon. Depensa ko naman sa kanya. Ngunit kaagad akong inawat ng aking anak. Stop it, Ma! Don't you dare hurt my boyfriend in front of me. Or else, lalayas kami sa mabaho at maruing pamamahay mong to. Ang galit na sigaw sa akin ni Eunice na biglang ihinarang ang kanyang sarili sa lalaking mahal niya at mahal ko rin. Nang marinig ko iyon mula sa bibig ng aking anak, ay hindi ko maiwasang malungkot ng palihim. Kaya naman ay mahinahon akong nagsalita at matamang tumitig sa kanyang mga mata. Alam kong nagkamali ako, anak. Tao lang naman ako. At alam ko rin na hindi ganoon kadaling patawarin ako sa nagawa ko. Pero nasa sa iyo pa rin ang desisyon kung gugustuhin niyong umalis dito at iwanan ako. Mas mauunawaan ko ba yun kaysa magsama tayo dito sa bahay. Pero hindi na kagaya dati ang magiging trato mo sa akin. Mahaba at madamdaming pahayag ko. Pero sa halip na sumagot ay padabog na tumalikod lamang sa akin si Eunice at narinig kong niyayan niya ang kanyang nobyo na mag-impake upang ng araw din na iyon ay aalis na sila sa aking bahay. Nangyari nga ang kanilang gusto, misun ako. Nang mismong araw at oras rin na iyon ay umalis sila, dala ang kanilang mga gamit. Nagsabi pa sa akin ang aking anak na babalikan lang daw nila sa susunod na day off ang iba pa nilang mga gamit na naiwan. Misun ako hanggang sa pinakahuling sandali bago sila lubusang lumabas ng pintuan ng aking bahay ay hinintay kong magbago ang kanilang desisyon. Ngunit tila ba natuwa pa si Raymond na gagawin nila iyon at mabubukod na sa akin. Hindi ko alam kung ano ang naging plano ng lalaking iyon, kung bakit ako ang idiniin niya sa bandang huli, bagamat alam naming pareho na ginusto namin iyon. Inisip ko tuloy na plinano niya ang lahat upang magkaroon ng dahilan upang makapagbukod na sila ng tirahan at ilayo sa akin ang aking tag-iisang anak. Ngunit anuman ang layunin niyang iyon, hindi ko na binigyan pa ng atensyon dahil mas nangingibabaw sa akin ang lungkot sa paghihiwalay namin ng aking anak sa kauna-unahang pagkakataon. Kaya naman halos ilang gabi akong hindi makatulog ng maayos at hindi makakain mula noon. Nawalan na rin kami ng komunikasyon ni Eunice dahil siya na mismo ang pumutol ng mga iyon sa lahat ng aming mga social media accounts. At nang subukan kong tawagan ang numero ng kanyang telepono, ay hindi ko na iyon makontak pa. Iniisip ko na labis talaga ang galit sa akin ng anak ko at nauunawaan ko naman kung saan iyon nanggagaling. Mabilis na lumipas ang 3 taon nang mawalay sa akin si Eunice at sumama kay Raymond. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang numero
na hindi pamilyar sa akin. At nang sagutin iyon, ay nalaman ko na aking anak pala na si Eunice ang nasa kabilang linya. Ibinalita niya sa akin na hindi raw sila nagkatuluyan ni Raymond dahil naikasal ito sa ibang babae na aksidente nitong nabuntis. Ngunit nagkaroon sila ng anak na lalaki ni Eunice. Kaya naman, ipinasya kong pauwiin na lang muli ang aking anak sa bahay ko at doon ay muli kaming nagsama at nagsimulang muli. Nagkapatawaran na rin kami at mas piniling kalimutan na lamang ang lahat ng madilim na nangyari. Sa ngayon ay masaya kaming magkasama ng aking anak at ng aking apo na dito sa aking bahay sa Laguna. At si Raymond naman ay patuloy pa rin ang pagsusustento ng pinansyal na suporta para sa kanilang anak ni Eunice. Hindi na rin nag-asawa o humanap ng bagong nobyo ang aking anak at sa halip ay nag-focus na lamang siya sa trabaho upang itaguyod ang apo ko. At ako naman ay meron ng 5 branches ng wig shops sa iba't ibang panig ng Laguna. Masasabi kong masaya at kontento na kaming nagsasama ng aking anak nang walang parehong nobyo at asawa. Ang tanging gumugulo na lamang sa isipan namin sa ngayon ay kung paano namin ipapaliwanag sa aking apo ang nangyari sa kanyang mga magulang at kung paano niya iyon unti-unting matatanggap at mauunawaan. Sana po ay mabigyan niyo ako ng kaunting payo kung ano ang dapat kong gawin o kung ano ang dapat gawin ng anak kong si Eunice. Buong puso po naming tatanggapin anumang opinyon ang inyong ibabahagi. Sa nangyaring iyon sa aking buhay ay isang aral iyon na tumatak sa isip ko na hinding-hindi ko makakalimutan kailanman. At iyon ay ang pagiging kontento at huwag makialam sa bagay na hindi mo pag-aari, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa usaping pag-ibig. Hanggang dito na lamang po at sana ay nagustuhan ninyo ang istorya na ito na aking ibinahagi. Mabuhay po kayo and God bless. Lubos na gumagalang at nagmamahal, Marlene. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.